17. Pag po, pinagsasabitan po May 17, ito po ay pangalaman po ni San Pascual Idol. Kaya pangalaman po yung Pascual, po yung San Pascual. Kaya po, ako po yung nagalilin na. At sa itong programa ko, pinamahal ko po ay pagditog ko si pagkakapamalaan sa kayo po sa aking kakayanan pinagagawa ko ng Panginoon. Kaya po ngayon kami, nasa po kayo po ay aking maling kaibigan. Huwag po kayo mahirap pagin sa akin, sabi po kayo yung isyurahin, huwag po kayo mahiyak. Sapagkat ang gawahan po natin dito ay upang kayo po ay tulungan. Ang pamagat po ng ating seminar ay Jesus is what? Is coming. Si Jesus ay po darating. Marami pong iba-iba ang pagtingin sa pagdating ng Panginoon. Ang alam po niyo mga minamahal na matagaling po sa lugar nito ng komunidad, kayo po ay napakaswerte sapagkat inyo pong pinili na pumunta rito upang po matuto ng maraming mga bagay. Ngayon gabi ay nais ko pong dumawag. Sino po rin yung aming mga guest? Kasi kami ng aming guest? Yung mga guest namin, bisita. Sino mga bisita? Kasama kayo. Sino po sa ito ang may gusto ng pera? Hindi mo na ako ng pera. Ng 500 o 200? Ano gusto nyo? 100? 200? Ha? Ano gusto nyo? 500? 200? Ano gusto nyo? 5? 200? O, mamaya ng 500, 200 muna. Sino pa may gusto? Sino may gusto? Sino may gusto? Ay, di ba kayo pumunta dito para hanapin ko gusto namin? Sa aming guest, ang guest, hindi po yung aming guest. Sino may gusto? Nakuha kayo. Hindi ka po. Hahanapin pa ninyo. Hindi ka po, bibigyan kayo. O, ito yung kurang na wala lagi. Okay. Gusto nyo ng 200? Ano pangalan mo ninyo? Nia de Castro. Nia de Castro. Ano gusto nyo ni Castro? Okay. Narito po ang 200. Gusto nyo ng 200? Kung ano pa pakalo, din yun. Sige. Hanapin ninyo. Abi normal eh. Ilang mo lang bibigyan eh. Napakaswerte naman ata dito. Hahanapin. Oh. Sige. Babahala kayo. Ang sayo. Sige. Alam niyo mga minamahal, ang Diyos po ay pwedeng bigay sa atin isang bagay na hindi natin alam. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin. At alam niyo po, ang pagkasalita ng Diyos, yung Diyos po ang siyang nagbibigay ng maraming magagandang bagay sa tao. Amen? Kaya lang po, ang gawain mabuti at pagbibigay, ito po yung sa Diyos. Nakita po ba rin yung binigay ko kanina? Yung pong 200 piso ay binibigay ko, but may kondisyon. Hahanapin ang 200 sa loob ng aklat na ito. Kung gusto natin masumbungan at magsalita ng Diyos para sa atin, hahanapin natin at siya ay ating masusumbungan. Amen? Amen. At pag hindi natin nasumbungan, that's free. Yung buhay sa inyo, maliban natin hanapin siya. Paano kung sa paano paraan natin nakikita po ang Diyos? God is still speaking tonight. Ang Diyos po ay magsasalita ngayon sa inyo sa paanong paraan. Number 1, mga minamahal, through nature. Tingnan po natin mga minamahal ang natawag natin, nature. Sa pamamagitan po ng kaligtasan. Ang kaligtasan ng mga minamahal ay nagpapakita na there is a God. Meron po Diyos na siya gagawa po na maraming mga bagay. Alam mo mga minamahal, bagong umulan, through nature, magpapakita po ng bahagay. At pag nakakagawa ng batas, nasabi, malapit ng umulan. At sa pamamagitan nito,
ang pwedeng pagbigay ng ulan. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan po ng nature. Ito tinatawag natin po ng Grand Canyon. Ito po ay sa Utah. Pag nakita yung mga nagmamahal ang Utah, sapagkat ako po ay pag napunta ng Amerika, pinupunta ko po ang Utah. At yung pong halos lugar po ng Utah, yung Grace Canyon, ito po yung Grace Canyon at saka Zion, makikita po natin ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan po ng kalikasan. Ang kalikasan ay nagsasabi, there is a God. Merong Diyos na sa natin pinaniniwala. Kayo ba yung pinaniniwala sa Diyos? Yes or no? Yes, very good. Kaya po natin nakita ang kagandang mga bagay sa lupa ito, masasabi natin, there is a God. So sa pamamagitan po ng Diyos ang nagsasalita, makikita po natin ang magandang bayon, volcano. Na ito po mga minamahal, nakita ko, ako po talagang natuwa. At ang sabi ko natin kaibigan, alam niyo nung bakit ako yung bayon ay kahanga-hanga. At pag ating nakita ang ganda ng bayon, sabihin natin, talagang meron isang Diyos na nagsasalita sa buhay natin. At alam niyo mga minamahal ko natin kaibigan, pag ating nakita ang lahat ng magagandang bagay sa lupang ito, masasabi natin, meron isang Diyos na mapagmahal at meron isang Diyos na kaibig-ibig. Kayo po, kung tingnan po natin ang karito palagayan, ano po naman ang sinasabi ng kasulatan? Alam mo nila, alam mo yung mga kamahal, ang magandang kasulatan po, ito po, bakit ang tao nag-aaral ng Bible? Sapagkat ang Bible ay isang bagay na hanapin po natin ang isang bagay na makalangit. Isang bagay na magtuturo sa atin kung ano yung pag-asa. Isang aklan na kailangan po natin patunayan na ang Diyos ay nagsasalita sa buhay natin. Alam mo nyo, nung ako po ay isa pang hindi nakakakilala kay Jesus, hindi ko lang ang Bible. Ang alam ko, comics, diary, mga babasahin hindi magdadala sa akin sa pag-asa. Pero ito yung mga kamahal, pag ating binasa ang salitang ito, at hanapin natin ang salitang ito, magsasalita ang Diyos para sa ating buhay. At magsalita ang salita ng pagmamahal, nakikita natin po ang kagandahan ibinigay sa atin ng Panginoon. Paano natin nakikita ang Diyos ang ganitong pagmamahal sa kanyang written words? Ito po yung mga sulat ng Panginoon. Ito pong madalang sulatan ang sulat niya. At ito pong mga minamahal ay sulat sa pamagitan po ng iba't ibang mga tao upang ating makakala na meron isang Diyos na mapagmahal para sa atin. At alam niyo mga minamahal ang madalang sulatan ito, ito po'y may isang istorya na nasa biglas sa inyong pansin. Alam niyo pag ako na naginig, meron yung kahulugan. Naginiwala ba kayo sa panaginip may kahulugan? Pag ako ay naginig, nang ako nakapag-naginip ako ng isang bagay na ganun bagay, kasi ko, ako'y magkakapera. Sabi ng asawa ko, paano? Basta ako'y magkakapera this week. Pag alam niyo mga minamahal, that week, meron na akong pera. Sa Biblia po, ay may tao na naginig. At siya po na naginig, sa kanyang pagtulog, ay bigla na wala ang kanyang panaginip. At ang sabi niya, napakaganda ng panaginip at gusto ko malaman ang kahulugan ng ating napanaginip. Ang problema ko sa kanya mga minamalay na nalimutan na, mahirap po makalimot isang tao na naisip malaman kung ano ang kanyang napanaginipan. Kaya talaga po ng minamahal, sabi niya, ang panaginip niya ay pwedeng i-explain ng mga tao kumikilala ng Diyos. Talagang nyo, hindi ko na po sulat po ang text ko sa Bible. Sabi ko dito, sapagkat ang panaginip mo nyo ay ang hari po ay kumagagat. Ito po yung king ng Babylon. Sinabi ko kami sa ang kasimuli na naging nagsabi niya ay ito, mahal na hari, kaya ng paliwanag yan, nawagan niya lahat ng pangulo, lahat ng kantador, please, explain to me kung ano yung dream last night. Para lang yung minamahal. Ang ating misidente na si Lord na naginig at gusto i-explain ang panaginip to interpret kung ano mangyayari sa Pilipinas ng Pilipinas na hindi mo nakakawala. Kaya sabi nga ng President Noynoy, kung lalagyan natin sa kapanahonan, ay mga kabinet, please explain to me yung dream ko last night. Kaya sabi ko ng kasulatan, tulad ko ng
level. Ang sabi ko King Nebuchadnezzar, wala ka magpapaliwanag sa iyo. Meron yung isang tao na ang isang nakapangyarihan, ang tahanan niya ay hindi nasama ng tao. Ang ibig sabihin mga minamahal, ito po ang paliwanag niya, ang sabi niya, ay doon sa bagay niyon. Ang ginawa ko ni Daniel ay sabi ko, pray. Again, mga kaibigan, sa inyo pong magpunta nyo dito, every night, kung kayo po ay may mga prayer request, paniwalaan po ninyo ang panalangin. Sapagkat ang panalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos. Ito po si Daniel, babalik ako po kanina, babalik po natin yung ito po si Daniel. Kasi kasama po siya sa mga gabinete ng king ng Babylon, at ang sabi ni Daniel, pwede ba, mahal na hari, please give me a little time. At ang ginawa ko na lalaki ito ay nag-pray, kinausap ang Diyos. Pag ayaw kinausap ang Diyos, mga pinamahal, paniwalaan natin. Dito po Friday, ako'y very busy, ay hindi ko po alam kung saan ko nalagay ang wallet. Nag-worry ako nag-worry ko, this not ito, sweetheart. Ang alam ko, hinubad ko ang pantalon ko, pero alam ko yung wallet na yun ay nasa kwarto. Alam mo kung binamahal ako ay siguro yung naglalaki ako sa bagay na ang laking ID, may pera, may extra card, mayroong credit card, may ganun po mga card ko doon, debit card ko. Siguro po ako nanalangin na, siguro maraming padalangin. At ang ginawa ko doon sa aking bahay, baliktad yung kwarto, siguro half of this, ang aming room. Ikot ako ng ikot, kinesis ako, mga damit, hinanap ko, hindi ko makita. Sabi ko, Lord, hindi mawawala yun. Nag-pray na naman ako every night. Sabi ko, Lord, nakukuha ko yung aking wallet. Kanina po, mula Friday, Saturday, Sunday, ng araw ngayon. Monday, ako walang pera. Isipin niyo wala akong pera. Magkarapat ako walang pera. Gusto ko bang kumuha ng kaunting pera doon sa bangko, wala na akong pupunan. Kasi wala. Gusto ko magpagupit. Wala akong makapagupit. Sabi ni Lord, pwede mo ba ito doon sa aking wallet? Kasi sabi ko, pwede ba Lord? Alam mo, yung aking pinaghahanapan, bakit ba yan? Nang kanilang binuksan ko, ay naandun na. Sabi ni Lord, napakapait mo. Nakuha ka agad. Hindi ako may pera. Hindi ko naman naman. Kaya kapag tayo nangangin sa Diyos, tiyakin mo, sasagot ang Diyos. Amen? Amen. Kaya pag kayo pumunta dito, at meron kayo sa aking mabigat, sigurado kayo, sasagutin ng Diyos ang pangangailangan ninyo. Ibibigay natin, ibibigay. At nasabi ko sa Panginoon, Lord, pwede mo ba hanggang sunset yesterday? But ang sagot ng Panginoon sa panalangin ito, hindi ang sabi kung ang Diyos ay nagsasalita sa atin, ang sagot ng Diyos ay, yes, wait, and no. Kung pag-study ito, this is not the time. Pag hindi, kailangan ang sagot ng Diyos ay, yes. Pagkasabi ng Panginoon, pag yung pakitiis, wait. Nang si Daniel po'y nag-pray, ang sabi ni Daniel, Panginoon, isa ako sa mamamatay. Pwede ba, Panginoon, ako matutulog ngayong gabi? Yung napalipilit pa ng king, mapalipilit pa ulit, para ba kita sa pray, yung kanyang, yung dream ng king, para sa kanya. At alam nyo, sa ito nag-pray, ano po nangyari sa kanya? Siya po ay nanaginip at ito ang kanya nakita. Nakita po niya ang isang malaking rebulto. Yan. Hindi na po natin i-explain kasi po, ang Diyos ay magsasalita sa atin sa maraming kaparanan. Kung hindi atin i-explain sa inyo, it's too long, mahabang oras. Ba't ang mahalaga? Magsasalita ang Diyos sa inyong mga puso upang ito inyong maintindihan. Amen? Ang mahalaga, nanalangin at si Daniel po'y nag-usap ng Diyos at nagsabi sa hari, Mahal hari, listen to me.
Eh mga kaibigan, listen to me. Listen to me, sabi niya. Tingnan mo sa kusar. Listen to me. Sabi niya, ano ba yun? Ang napakadinig namin ito. Ito. Yan ang aking napanaginipan. At alam niyo mga minamahal, kaya po naiintindihan ng king ang dream ni Daniel sapagkat sila'y pareho, sapagkat ang Diyos ay nagsalita sa kanilang pareho. Amen? Pag ang Diyos ang nagsalita sa akin, pareho maiintindihan ang salita ng Diyos. Sapagkat kung nasa amin ang Diyos, magsasalita ito sa ating mga puso. At ang sabi doon mga minamahal, wala mong magpapakita nito sa hari, maliban sa mga Diyos na ang tahanan ay hindi po ano? Hindi ano? Ng tao. Ang pwede naman magpakita ng isang Diyos na hindi kasama ng tao at doon sa dream at sabi ng king, bakit ako nakakita ng isang bato? Doon sa isang bundok, ang may isang maliit na bato, ang batong yun ay tumama doon sa pinakapaan, itong bato nito, at ito po ay nawasak. Pwede bang i-explain mo sa akin? Ano ang ibig sabihin nito? Yung mula from head hanggang sa baba, yung isang maliit na bato, tumama doon. Please, ano ba yun? Mga kaibigan, pag kayo'y umabsent, mula bukas hanggang sa matapos, hindi nyo maiintindihan kung ano ito. Kaya babalik kayo at magkasama kayo ng inyong mga kaibigan. Amen? Ilan sila magkasama bukas ng gabi ng mga kaibigan? Taas na kamay! Yung magkasama taas. Wow, yung tumaas. Taas. Sino magkasama pa? Yung ba hindi binisito? Magkasama po kayo. May premyo rin bukas ng gabi nagsama. Brother Rick, ang magkasama sa inyo ng 5. Kasi kami nito yung ng 5. 5 bago. Sa aming guest, pag kayo nagsama ng 5, meron kayong dating pala. Diyos, hindi nga, manood kayo ng TV, walang dating pala, malaking gastos sa TV. Kayo busog sa mata, kulang sa pagkakilala, sa mga salita ng Diyos. Kaya, bukas pag kayo nag-present ng 5, may kasama mo akong 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, may premyo. Gagawin natin yan, ha? Kaya bukas mo, magsama kayo ng 5. So, ano ko nangyari? Bukas na gabi, sabi natin sa bawang gabi yan. So, sabi po, ito po yung napanaginip niya. This is the whole history. Ito po hindi ko na masabing papaliwanag po sa isang pagkat. Kung kayo po ay gusto ko maintindihan on details, regarding this, ito po yung napanaginip niya. Itong ginto is Babylon. Yung itong 50 ay Persia ay silver. Ito po ang bronze, Greece. Ito pong hita niya at 50 ay Rome. At ito pong ibaba, hindi nakahati-hati. Ito po ay different part po ng Europe. So ito po yung prophecy, hula, tungkol po sa banal na kasulatan. So ang sabi po dito po ng minamahal, ang Diyos po ay nagsasalita, makikita po natin ng Diyos, God is still speaking tonight through the dream and the interpretation. So sa ganun palagay mga minamahal, ang sabi ko dito, tunay na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at nagpapahayag ng mga diwata. Alam niyo mga minamahal, pag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, i-explain ito ng Diyos sa inyo at ito po yung ating maiintindihan. Sa ganun kalagayan mga minamahal ko, ito po ang sabi ko rito, Revelation 3:20, pag itong kalilimutan, behold, I stand at the door and what? Sabay-sabay natin pastahin. What to read? Kada po, sabi po niya dito, ang Diyos ay nagkasalita sa atin ngayon gabi. Narito, ako'y nakatayo sa inyong mga puso. Ang sino na magbukas ng kanyang puso, papasok siya at ahapong kasama siya. Pag ating
si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, pag ating tinanggap ang kanyang salita, siya po ay papasok. Napakasarap po papasukin si Jesus. Sapagkat si Jesus mula na magbibigay sa atin ang kaaliwan at kagandahan ng ating buhay. Alam niyo mga minamahal sa ngayon, ang tao mo ay maligaya na pag may pera. Pag meron na siya, marami ng property. Pero pag wala ang Panginoong Diyos, hindi masaya ang kanilang buhay. Alam niyo, ako po'y nangaral sa Pasay. Pinubilan mo na Adventist Medical Center, nagsasabi, Pastor Panagdima, pwede bang mangaral ka sa mga street children, yung mga nakatira sa mga ilalim ng katulan. That's the first time in my life, ang aking audience po ay yung mga amoy kalye. Kaya doon po sa airport ay amoy. Alam mo ninyo, kada ko mga tao ito ay magdisunod sa Diyos. Yung pala hindi. Ayaw. Yung pala mahirap, ang tingin sa kanila ay isang mahirap at hindi nila kailangan ng sa Diyos. Ako'y nagtaka. Pumunta kayo doon sa mga tao ay pinag-aralan. Ang hirap eh. Walang mahirap sa Diyos. Mayaman, mahirap, middle class. Kung bubuksan natin ang ating puso at papasok si Jesus, maiintindihan natin ang kanyang mga salita. Amen? Pag sinabi mo, behold, I stand at the door, if anyone hears my voice, hears. Hindi papasok sa atin si Jesus kung hindi tayo makikinig. Ano ba spelling na salita? Heart. Spell. H-E-A-R-T. Heart. Alisin mo yung H-T. Anong basa? Ear. Alisin mo yung T. Hear. Alam niyo mga minamahal, pag ating tinanggap si Jesus, pinapasok si Jesus, bubuksan natin ang ating puso, makikinig siya, makikinig tayo sa Kanya, sapagkat tayo meron kahingan, marunong makinig at marunong bumagdam, sapagkat tayo may puso, marunong makiramdam. Amen? Ang tao walang makiramdam, walang puso. Ang tao hindi marunong makinig, walang puso. Ay, sorry po ha. Yun talaga, kasi kung meron ang puso, marunong ka ano? Nakinig. Sapagkat meron ang tayo ng marunong makinig. Sa bahay po namin, ay meron po kasama yung hindi nagsasalita. Yung apaw, yung palang apaw, ay magkasama nila kombinasyon ng apaw at saka bingi. Nakakama pa rin mga ganyan. Ay meron po kasama sa bahay, ay sa namin na ay ayaw lang mga tinitirahan. Sabi, ayaw namin yan, ayaw namin yan. Sabi ko si Mark, inaayawan, kunin natin. Kasi pag inaayawan, hindi para lang natin. Kasi pag hindi may puso, mararamdaman mo yung tinig ng Diyos. Kaya sabi ko, sama natin. Sabi namin din ako, mayroon pa rin hindi makaintin. Sabi, after ka. Ay, ganila lang po. Sige. Sabi ng asawa ko, sige, mayroon. Pagsinan. Isang araw po. Kami nakatira sa Tarawsa. Kami nila. Sabi ko, bilisan! Bilisan mo! Awat naman po! Sabi ko, Sudan, alam ko lang bilisan. Ganun pala. Bilisan eh. Ganun kumalis. Nang kami naalis na, nawawala. Sabi na, saan siya? Nakita namin, dun sa opal na nag-iikot at nagdadagin. Sabi na, nagdadagin yan. Ay, wala mo na instruction ko yung marami. Bilis! Binigyan ko, hindi mapit. Alam niyo mga minamahal, mas swerte tayo kaysa mga kulang makapakinig at makapagsalita. Sa maliliit na pamamaraan, mapapapasok ang Panginoon sa pamamagitan ng iba't ibang aparaan. We are so lucky that other people. Ang ating tinanggap si Jesus, siya po ay papasok sa akin. Kaya sabi niya,
I will come into Him, I will what? Dine with Him. Siya'y sasalo at siya'y ating makakasalo. At narito mo mga alagad, samantalang si Jesus ay nagkag-usap sa mga alagad, bukas ng gabi, ano ang sinabi ni Jesus sa mga alagad tungkol sa global warming? May sinabi si Jesus sa mga alagad, kaya bukas ko ng gabi, huwag kayong absent, magsama ba kayo kaibigan? Bakit sobrang init? Bakit maraming sakit? Bakit ang ating lipunang ginagalaw yung iba na ang kalagayan? Bukas ng gabi. Ito po ang tinatawag natin global warming, kaya huwag kayong mawawala bukas ko ng gabi mga minamahal. At nakita ko sa kanghel na lumilipad sa gitna ng papawid, ito po sinabi nga sa Revelation 46, na may walang hanggang ebanghelyo ipapahayag sa dinilan sa lupa, sa bawat bansa, living, wika at bayan. Mga minamahal, ang Diyos po ay nagsasalita sa atin ngayon through the angels of the Lord. Ang anghel po ngayon lumilipad ngayon sa inyong area at kayo na imbita ng aming mga kaibigan at sumama rito, kayo ay nakinig sa mga anghel ng Panginoon at kayo pumunta rito sapagkat ito ay magandang balita para sa kanyang pakikinig. Pinakawin ng mga pinabala ay meron ng isang mayaman. Sabi ng mayaman niya, sapagkat siya pinakikinig ng salita ng Diyos, pero sabi niya, hindi ako kuminsido. Hindi ako kuminsido. Kaya sa po isang malalakitan sabi niya, gumawa po siya ng dahon. At ang dahon po'y inilagay sa microscope. Nakita niya po sa microscope, ang ganda-ganda pala ng dahon. Nakita niya bawat line ng dahon na sabi niya, napakaganda ng dahon. Kumuha sa isang pleta ang bulaklak. Inilagay sa microscope. Ang kanyang nakita ang pleta ng bulaklak, lalo siyang namanghang sa kagandahan ng bulaklak. Kaya nga, nalipot ang kanyang isip, kumuha siya ng isang piraso ng kanyang pinakain, isang ayon sa sinasabi ng Biblia. Nang makita niya ang kanyang pinakain, ay nakita niya ang mga gumagalaw. Ang sabi niya, hindi maganda ito. Kumuha siya sa kapiraso ng kanyang kinakain, nakita niya gumagalaw doon sa kanyang kinakain. Kaya hindi niya gusto ang nakikita ng kanyang kinakain. Ayaw niya doon sa kanyang nakikita. Dali-dali siya kumuha ng martilyo at kanyang pinukpok, sinira ang microscope. Kaya sabi nga, ayoko sa iyo! Ayoko sa iyo! Iyong ang aking kinakain ay hindi magaganda. Ayoko sa iyo. Alam niyo mga minamahal, ang mga tao ayaw sa salita ng Diyos ay ayaw yung tanggapin kung ano ang sinasabi. Pag ang Diyos ay nagsalita sa akin, kung kayo at ako ay isang marumi, makasalanan, mamahal tayo ng Diyos sapagkat siya ay nagbibigay sa ating pag-asa. Mga minamahal ng mga kaibigan, sana po dito, pag ating sineleksik ang kasulatan, meron tayo na buhay na po, wala hanggang. Sino may gusto na 500 piso? Mabalaki-laki na yan. Sino may gusto? Okay. Lalagay ko ito. Kinakailangan po, inyo na ko po agad sa ilang segundo lamang. Pag hindi nakuha, wala kayo. Okay. Sino may gusto ng 500? Sa aming mga guys, sa aming guest. Sino may gusto? Ang 500 po ito ay sponsor ng business resource mo. Meron gusto ng 500? Ang kuko po nito ay 12 up. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ano pangalan mo?
Sino nagbibigay sa iyo? Sabi ko, sige, gusto mo ng 500? O sige. Bibigyan oras na bibilang ko ng 1 to 5. Pag walang 1 to 5, hindi mo makukuha. Okay na yan? Deal. Deal. No deal. Deal. Hindi. Tingnan mo na. Wala pa akong ito. Sige. Andali. Talikod ka muna. Wala tuloy. Yung tuloy nakakita. Abay, ito wala. Kung tuloy, kinuha mo na ata eh. Ayun. Dali lang ha. Okay. Teka, this is 500. Okay, ready? Hanapin mo na. Sige. Okay. Ano yan? Ano yan? Oh, ano siya dito? Picture? 500 ba yan? Hindi. 500 hindi. Ha? Hindi ano? Okay, hindi ka naman 500. Ay, ito. Alin ka ito? Oh. Alam niyo mga kinamahal sa pag-aaral ng kasulatan na ito, simpleng bagay lang. Kaya sabi sa Biblia, inyong saliksindi ng kasulatan, sapagkat sa mga ito, meron kayong buhay na wala hanggang. Ang ibig sabihin po, hindi pagkabasa ng isang text ay buhay na walang hanggang. Kinakailangan po, aklat sa bawat aklat, doon po ang katotohanan. May mga tao na papaliwanag ng tinitin mo sa isang text naman, ligtas na no. Book in every book at the end, that is book. May mga nagpapaliwanag sa isang text, sabi niya, that's flower base, that is change, that is how, no. Sa pag-aaral ko, text, books, yung po ang buhay ko lang hanggang. Di ba sabi ko, aalisin ko lang ang daan at papalta ko ng pagbagay. Pero nakita ko, siya, nakatingin sa picture, wala akong magdaan. Mga minamahal, nagsasalita ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan upang ating makilala na siya ang Diyos na mapagmahal sa atin. Amen? Ilan sa inyo ang naniniwala na pag ating binasa ang kasulatan, merong buhay mo lang. Pwede ba tayo naman kung pinaniniwala? Mga minamahal, nagsabi niya sa author. Ang sabi ko lang sa author ay ito. Bilangin mo ang lahat ng mga bituin sa langit. Iyong ito ka. Pagkatapos magbilang mo ang mga bituin sa langit sa kanyang pagsalita, bilangin mo ang lahat ng dahon sa ibabaw ng lupa. Iyong ito ka. Pagkatapos mo nabilang ang mga bituin plus mga dahon, bilangin mo ang lahat ng mga buhangin sa dagat sa ilog. Ito ka mo. Number of stars, plus number of leaves, plus number of sun. Pag ito yung kinota, that is the beginning ng buhay na walang hanggan. At pag ito'y ating tinanggap si Jesus, sigurado na tayo ay magpapalain niya sapagkat meron tayong pag-asa, buhay na walang hanggan. Tayo ay magpapulong at panalangin. Minamahal ko namin Diyos ng kinakailan sa mga langit sa matutong bagay ngayong gabi. Natin mapakinggan ang salita ni Jesus. Ang salita niya ay buhay para sa amin. At narito po namin mga kaibigan, sa kanilang pag-ibig ng iyong mga salita, meron na pong buhay na walang hanggan. Ang aking kakusap mga ama sa pagtuwi ng aming mga kapatid, maranasan nila ang iyong pagmamahal. At bukas na gabi, bumalik sila kasama ng aming mga kaibigan. Pagpalain po naman ninyo ang aming mga kapitbahay. Pagpalain kami lahat ng narito.
maramdaman namin ang patnubay ng aming Diyos. Ngayon po ang aming sama-samang panalangin. Sa pangalan ni Jesus, na sa namin tagapagligtas. Sabay-sabay natin sabihin, Amen. Amen. Magandang gabi po at bukas po muli ng gabi.